totoong beauty pag bagong gising. Kagandahan. Kagandahan, oo. So kagigising mo lang po, ma'am. Hindi pa ako kayo nag-CR? Wala pa. Akala ko, direct pala yun. Mm. Kasi akala ko yan. Akala ko po sige, ay pwede ka po bukas muna baka pag halimbawa. mag-CR ka po muna, ma'am, kung gusto ho ninyo. Sige po, baka iihi po kayo dyan. Mahirap na. Kaya nga po. Sige, wait lang. Ano lang. Okay, sige. Ilang ano lang. Okay. Sino? Oo. Sige po, ma'am. Ihi po muna. Shh. Nasa Riyadh po kasi siya, no, kagigising lang, hindi pa ho na kahit ihi, no, wala pa ho. Kaya hintayin lang po natin, ha. Standby lang po sa mga listeners natin, viewers. Mahirap naman po yung mahirap naman po yung baka ba mamaya bababahain po tayo dito ng ihi. Lahat tayo mapanghi. Basta ho pag PM po ninyo dito sa programa natin, kung mayroon na pong naka-standby na kunyari lalaki, ito po yung edad niya at nag-PM ka, match kayo ng edad, automatic po yan, no? Kayo po yung tatawagan natin. Hindi na po kailangang hintayin pa yung oras o next week o ganun. Basta on the spot, tatawagan po kayo, no, kung available po kayo. Pag PM mo na naka-live, dapat live po kayo mag-PM, ha? Sir Mario, pang ilang sali nyo na po ito, sir? Pangalawa, sir. Pangalawa na. Apo. Madam, sigurado ka, nakahugas ka, hindi? Hugas ka? Eh, Ala. ha? Oo. Sige. Wala ho kayong asawa dito po sa may Pinas? Wala po. Matagal na ako iniwan ng asawa. I think 2019 nung ako nag-abroad sa Kuwait. Argoy. Iniwan ako. Sige. Ito si Mario, pang ilang sali nyo, sir? Pangalawa na, no? Yes, sir. Oo. Hindi kayo nag-igihan ng una. Wala. Okay. Usap po kayo ni Miss Marites. Timer. Pasok. Ma'am, Ganun pala. Hi. ilang taon ka na? Ano, 44 na ako. Ikaw? Nagpa-41 pa lang nitong July. Oh. Taga saan ka sa atin sa dyan sa Pinas? Isabela. Isabela. Okay. Ako yung Mindoro. Ah, Mindoro. nagbibiyahe din ako ng Mindoro noon, ah. Saan sa Mindoro? Occidental. Oo, ilang buwan din ako doon. Oh. DepEd kasi Anong ako. work? DepEd. Anong work mo? Ha? Gumagawa kami ng upuan ng eskwelahan. Construction. DepEd mismo. Ilan na anak mo? DepEd. Mm. Dalawa lang. Ikaw, ilan anak mo? Dalawa rin. Yung Ilan panganay taon? ko is 23 and 14. Parehas Yung ah. panganay ko is yung panganay ko is yung graduate na siya. I mean tapos na siya. Ay, 1 year pa sa akin yung panganay ko. Yung pangalawa? Ngayon is grade 10. No, parehas din yung pangalawa, grade 10. Lalaki? Same boy. Girl and boy naman sa akin. Ano pa bang hanap mo sa kwan? Kaya sumali ka rin. Kaya Ano kasama ko yun? rin. Nakikita ko kasi nanonood ako kay DJ Jel lagi na masaya. Parang gusto kong magkaroon ng mga kaibigan. Gusto kong magkaroon magkaroon. Wala, ayos lang.
Pero sa Naghahanap. totoo siya naghahanap. Sintro po kayo sa camera, sir. Sintro po. Kasi 6 years na rin po kayong hiwalay sa asawa, ma'am. Hindi po kayo nagka-boyfriend. Sa six. Maraming namang nanliligaw Pero, siyempre may classification. pag hindi rin naman mabuti, bakit pa magbo-boyfriend ka? Di wag na. Okay. May mga nanliligaw, hindi maiwasan. Anong hanap mo sa isang lalaki ngayon? Responsible, mabait, Mm. kasi walang bisyo. Mm. Mayroon pa ganong lalaking gano'n. Yung Meron hindi pa? ho nananakit ng asawa, gano'n. Mm. Sinasaktan po ba kayo ng asawa nyo dati? Ayan. Sinasaktan ka ng asawa nyo dati, ma'am, no? Seloso, ayoko ng seloso kasi. Dahil sa nagsiselos. Okay, mahirap kasi pag maganda eh. Pagsiselosan ka talaga eh. Lalo, lalo na kung kamukha ng artista, no? Mm-mm. Kung kamukha ba ng artista, di pwede na magselos. Hindi eh. Mm. Ilang taon na nga na? 41. 41 na. Magpo-41. Ilang taon ka na dyan sa Riyadh? Magto 2 years lang. Bago lang. Bakit dati Sa Kuwait ako before, 2019 hanggang 2022. Doon ka nga rin nagtagal. Doon kami naghiwalay ng aking asawa. Marami na Bakit naman? nangyari. So, ganun talaga daw pagka nag-abroad ka, masisira ang buhay. Siya naman yata yung may gawa. Mm. Ba't ka siya may Siyempre tayo gawa? kahit wala namang babaeng di nagnais ng magandang buhay para lang sa pamilya, pero wala. Ganon talaga ang buhay. Mahirap dati noon. Ikaw, ba't kayo naghiwalay ng iyong asawa? Kasal ka ba? Oo, kaso lang, kasal kami sa West, kaso siya naman ang una Loko. nagloko. Ba't nagloko? Nagloko. Mm-mm. Silosa din? Mayroon kasi pag Hindi naman, kaso kwan siya. Parang may kwan siya, may gusto siya na gustong kunin sa iba. Na hindi mo mabigay. Mhm. Baka gusto niya makalima. Ikaw, kaya mo lang 2. Hindi naman, yung kanya. About sa kanya, sa pera siguro. Pera. Mm. Hindi kontento Walang... Nung ako hiniwalay ng aking asawa, ako lang nagtaguyod sa mga anak ko. Pero siya naman kasi Alam ko siya. Siya naman nagkakon sa mga anak namin. Susustento. Ano din, OFW din asawa mo. Diyan din sa kwan, sa Saudi. Ewan ko saan banda dyan sa Saudi. Okay. Ako sa Riyadh. Sa Riyadh, Wala ayo. namang hindi ko talaga alam na pag sumali ka, direct na tatawag agad. Ngayon pala yun. Lagi ko napapanood si DJ nung ako'y nasa Kuwait is yung parang nilibangan ko na manood sa kanya para maaliw ang aking yan. Ako, ganun medyo din. Lagi ako ma- nanonood ako ng DJ. Ngayon, saan ka ngayon? Nasa inyo? Dito sa Isabel. Cagayan. Mm-mm. Family driver din ako. Off duty kasi kaya ako. Nakasali ulit. Okay. Sa akin naman, wala nang problema ko. Ako ang nag-ano ng oras kung kung kailan ko gustong gumili. Kasi yung bata ay nasa akin tuwing gabi. Ikaw nga rin ang amo dyan
Na hindi, gawa ng bata, ikadais ko. Hmm. Mula suklay-suklay. Maganda ka pa naman kahit walang suklay. Hmm. Maganda, no? Maganda. Maganda kahit iniiwan, ano. Ganon talaga. Parehas lang naman tayo. Umiiwan. Walang perfect kasi. Kaya nga, yun ang hirap. Hmm. Paano nga rin pag nanligaw ako sa'yo, may pag-asa ako sa'yo? Sabay kayo. Sabay kayo nagad, ano. Oo ah. Kasi marami ka mukha yung maliligaw, ma'am. Hindi maiwasan. Kaya Pero nga eh. hinahanap nyo pa walang bisyo, responsable, hindi na Dala na nanakit. kasi. Mm-mm. Dala na. Nadala na. Bisyuhan po yung mga manliligaw mo. Dala na pag maraming bisyo. Mm. Wala naman problema kung halimbawa may mga anak tapos magkakasundo naman. Mm. Hmm. Pero yung magkaroon ng bisyo, nako, super. Wala Kaya naman ang naman dala sa ulo. Kaya naman dala sa ulo. Sabi ko, pag halimbawa mag-aasawa ulit, siyempre, isipin mo na yung magiging Ibig kong buhay sabihin, mo habang ibig sabihin yung mga manliligaw mo, wala ring matino, ma'am. May mga bisyo din. parang, ano lang, nadala lang ba ako? Parang, hindi ko maintindihan sa sarili ko na saka na lang. Kasi priority ko muna yung mga anak ko. Nagpatayo ako ng bahay para sa amin mag-iina nung ako'y nag-abroad. Ipinokus ko na lang yung sarili ko doon. Ay ngayon siguro kailangan mo ng sarili naman ang intindihin. Mm. Oo ah. Ilang taon na nga po yung bunso mo, ma'am? 14 na po. 14. Malaki-laki na. Pwede pa sundan. Ano na siguro parang ayoko na magkaanak din. Ang hirap magpadede ng bata. Oy, Ang hirap magpadede. Ang hirap bumili ng gatas. mahirap doon pa didi. Ibaba mo lang naman yung damit mo. O, didi na. Hindi ako nag-ano, sa bote ako nagpapaano, Ah. kaya ang hirap. Magastos. Oo. Ano kasi- yung, hindi, Ba't ako kasi ang damot-damot mo? Si mister mo ayaw niya na magpa-breastfeed ka? Ayaw po niya? Dalawa naman talaga yan eh. Para yun sa tatay. Yung isa para sa bata. Ba't di mo pinapadidi yung bata? Ba't sa buti? ganun talaga, no? Ano, DJ, ganun talaga, no? Ay, anong permanent mong work ngayon? Family Family driver. driver. Hmm. Diyan din sa, Ikaw ano, lang- sa Bella. Oo. Pagka biyahe kayo Manila, pagka walang biyahe, nagpapasada ng tricycle. Good job. Pagsisikap naman lang. Biyahe uli kami bukas sa maga. Sa Manila ulit. So, hindi ka nag-i-stay dyan sa inyo. Nag-i-stay din ng ilang araw. Pagkagaling biyahe, uwi dito. Mm. Ang Isabela ba, ano yan, yung, ano din, yung province ba din yan? Province din. Pero Kasi yung malapit na amin- maging city. Kasi kompleto na lahat eh. Isabela. Lapit na Kami, rin. ano, tawid dagat kami bago Oh. makarating tapos sa Batangas.
Saan ka nga Batangas pala Port. nag-work dati? Saan ka nag-work dati sa ano? Sa Ha? doon sa Mindoro. Bali, kon ako noon, bali, ano bang tawag doon? Bali, nagde-deliver kasi kami ng kwando ng upuan ng mga school. Anong DepEd. anong lugar? Oo nga, anong Hmm. lugar? Doon sa Occidental. Occidental Mindoro eh. Ang pinagpunan namin doon sa Ka-Oriental. Dalawa. Mm. Nagkuhan naman kami doon ng mga, nagtatagal kami ng mga 3 months noon doon. Natawa talaga ako pala. Hindi ko akalain talaga na. Akala ko pag halimbawa nagsumali ka kay DJ, tapos Hmm. yung parang okay bukas pwede ka nang sumalang, yung pala diretso. Diretso na. Diretso. Buti na lang nagising. Ibig sabihin kasasali mo lang kanina? Hindi, nag-chat ako kagabi. Tapos kaninang umaga, kita ko may chat din. Sabi niya, may nakausap ako, tapos diretso pala yun. Okay lang. Bigla kang arog ah. Wala mo nang hila-hila mo sa ano. Pwede ba Nakakahiya, umuwi ano. ka na niya? Malapit ka Ha? na umuwi niya. Malapit ka na umuwi. I think December. Oh, December malapit lang. siguro. Mm. Diretso ka na rin sa Malapit. Mindoro. Of course. Mag-ano pa ako sa Manila. Mhm. Pag naman nauwi, diretso agad. Ano po Walang nasundo sa akin, diretso na lang pauwi. ano po pala yung trabaho niyo diyan, ma'am, by the way? Ano po, nani ako, nag-aalaga bata. Ngayon po wala. Rest day mo. Tulog. 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 Bali stay-in po kayo dyan sa bahay nila mismo. Stay. Kaya pala Mabait tulog. naman mga amo. Kaya pala tulog ka na rin ganitong oras. Alas 11 na po dyan, di ba? Wala pa, 9. 9 pa lang? 9:19. Okay. 9:19. Hindi ka pa gising? 10, 11, 12. Hindi ka pa bumangon pala kanina? Oo. Mm. Bago nung natawag ka, saka lang akong bumangon, DJ. Mm. Kaya ako, hiyang-hiya. Nahiya ako. Diba? Ba't ka nahihiya? Anong kinahihiya mo, ma'am? Saan ka nahihiya? Nahiya. Sa Ako akin? sa nahiya ako. Sa akin ka po ba First nahihiya? time kong tapos mapapanood. Bahay mo ba yan? Ano nga palang pangalan mo? Mario. Mario. Super Mario. Yung nakausap niyo po pala dati, sir. Ibig sabihin DJ, padalwa na niyang sali yan. Pangalawa Bakit na. hindi nag-improve? Bakit hindi nag-improve? Gusto naman Bakit niya hindi Gusto naman niya ipatayuan ko na ng bahay. Oha, Hindi, niligawan niyo po ba? masyallah. Naging kayo? Hindi naman pumasa. Hindi ka naman pumasa. Hindi. Kasi po, anong hinahanap? Nahanap niya yung may kaya. May kaya, yung kaya siyang Kaya siyang patayuan ng bahay agad. yung anak May niyo po, kaya sa buhay. yung asawa niyo po dati, 'di ba, iniwan din kayo, naghanap din ng iba na may kaya. Bakit? Bakit po dati ano po trabaho niya at hindi niyo maibigay yung pangangailangan niya? O ano siguro baka Hindi. Okay naman kami nung di wala pa sa abroad. Nung nag-abroad lang.
Doon na Okay. siya nagsimula. Kaya nag-abroad siya dahil kulang kayo, ganon. Hmm, Mm. nakukulangan. Mm. Kasi mga babae kasi maraming pangangailangan yan. Make-up para di mamukhang losyang, lipstick. Si ma'am, kita mo nag-lipstick pa kasi kanina ma'am mo. Hindi naman lahat ng babae siguro ganun. Pero, Mm. syempre, iniisip din ang magiging buhay, lalo para sa mga anak. Mm. Syempre, maghahanap siguro para sa akin. Babae din ako, siguro ganun, ganun din siguro. Pero depende kasi kung mahal mo naman ang isang tao, why not na hindi mo naman maintindihan, Mm. 'di ba? Ang importante ka Oo. mo nagsisikap. Kahit walang-wala basta Important na may pangarap ka mo. Oh. may pangarap sa buhay. Mahirap kasi pag wala kang pangarap sa buhay. Ano mo naman yung walang-wala na nga tapos parang andyan lang nakamukmuk, kontento na lang kung ano meron diyan, na kaya naman maggawa ng ganto, di ba? Mm. Maghanap ng paraan. Mm. Ang babae lang ang magsisikap. Ay, Mm. iwanan mo na nga pag ganun. Hindi, nung nandito naman siya, ako naman lahat nagtatrabaho. Ibigay ko naman lahat. Bigay mo lahat. Bakit? Hindi ka ba makahanap dyan sa inyo? Diyan sa Isabela? Di ba madami naman dyan? Wala rin. Mm. Mahirap din dito. Mahirap din maghanap. Talaga naghahanap pa. Anong year po ba siya pumunta ng abroad, Sir Mario? Ay, 2017. Mhm. Tapos hindi Hanggang ngayon. hindi na ho kayo naghanap, di pa ho kayo nakahanap sa 2017 mula po nun. Wala. Kinuhan ko kasi yung mga bata, yung dalawang anak ko. No? Yun ang pinakang inuna ko kaysa sa sarili ko. Mm. Okay. Para makatapos sila sa pag-aaral. Tapos, Bakit? Wala bang sustento asawa mo nung iniwan kayo? Nagsusustento siya kaso wala magbabantay sa mga bata kasi. kung sabali, nagbabantay po kayo ng mga anak ninyo. Nung kasi nung yung bunso ko, grade 1, tapos yung panganay ko noon, grade 8. Mm. Kaya, ang ginawa ko, priority ko muna silang dalawa. Mm. Ngayon, Ngayon malalaki na, pwede na maghanap. Eddie, wow. Eh di wow. Sadya, gano'n naman talaga ang magulang. Wala kang hinahangad na iba sa mga anak kundi makapagtapos. Oo, makapagtapos lang Kaya- sa pag-aaral. Kaya nga din ako nag-abroad para sa mga anak. Lalo Nawa na naman ngayon, ni God. graduating na yung panganay ko, 1 year na lang. Good job. Anong course ng anak mo pala? Management accounting. Yung ako kasi ngayon ay 1 year nang may work. Pero suportado ko pa din sila. Mm. Kasi nag-asawa na siya, hindi pa siya nakaka-graduate. Nasa Kuwait pa ako, parang nagli-live-in na sila. Itinanggi nila sa akin kasi nag-work pa, nag-aaral pa siya. Pag uwi ko, siyempre masakit para sa akin kasi iginapan ko siya sa pag-aaral. Kahit sa kanilang ama, wala namang support. Ako lang. So, masakit. Pero natanggap ko na rin kasi mabait naman yung aking manugang. Ngayon, 3 lang sila sa bahay. Ako din nagpapaaral. Ikaw rin lahat. Sa akin, binantayan ko Second year college. Binantayan ko Second year kasi college ako. pa lang yung aking manugang. Yung panganay ko, binantayan ko kasi. Binantayan. Stricto, Ako hatid din. sundo. Babae ba? Babae? Oo. Babae. Oh. Ako ayoko dati kahit lalaki yung anak ko kasi nga nag-aaral ka pa, bakit nag-asawa ka na agad? Wala ka pang trabaho. Tapos
saan, hindi sa akin sasandig. Eh, wala pa naman silang anak. 3 years na sila nagsasama, eh, wala pang anak. Bakit mag-gusto pa nila makapagtapos sa pag-aaral? Kaya sinusuportahan ko, sabi ko, patanda ako sila bago pa lang susulong. So, talagang ang gusto ko sa ano yung makapagtapos sila. Huwag makagaya sa akin kasi hindi naman ako nakapagtapos. Pares Kung naman, nagtapos, ano lang ba naabot mo? Ano lang, nakarating naman ng college. Buti ikaw college. Hindi lang nakagraduate. Buti Nag-asawa college. na kaagad. Kasawa na agad. Pwede mo masisisi Taga doon din yung lalaki. yung anak mo, ma'am, kasi may pinagmanahan kasi. Ano? Anong ano? Hindi mo masisisi yung anak mo. May pinagmanahan din naman kasi. Ayo. Natuwa nga eh. Nag-asawa agad eh. Ano? Ay, nako. Pero ngayon eh, stable na. Kaya nakakapag-aliw-aliw na sa buhay. Stable na siya. Basta ang hinanap ko sa isang lalaki is responsible. Marunong sa pamilya. Hindi manluloko. At syempre, dapat inuuna ang pamilya. Ang hirap kasi DJ maghanap ng ano, ng mga kasama sa buhay. Baka magkamali lang tapos eh, maghihiwalay din naman. Parang ang hirap. Nakatakot uling magmahal. Magmahal talaga. Kasal ka rin? Oo, kasal. Kasalin. Kaya mahirap. Mahirap kung meron naman na siya. Kung nag-asawa naman na siya. Eh, hindi siya nag-asawa. Ah, Wala naman sigurong papatol sa tamad eh, di ba? wala talaga. Pagtamad ay walang papatol. Tapos nasa iyo lahat ang bisyo. Ano yung time Kulang pa sa iyo yun. May bisyo pa. Kulang pa sa... Wala nang trabaho. Saan kulang kumukuha ng pambisyo niya, ma'am? Ewan ko sa kanya. Nung ako nag-abroad, lahat halos ng aking ano, ipinapadala ko sa kanya. So, hindi ko naman alam na nagbibisyo pa sila siya. Kasi ang mga kapatid at magulang ko hindi naman sinasabi sa akin kasi natatakot silang mag-isip ako. So, walang nagsabi sa akin. Pinagbabawal Tapos, na bisyo. Kasi baka mahina daw ako sa problema. Hanggang sa naano ko yung aking panganay na sabi niya mawawalan ka mama ng anak, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Yun, doon ko lang naunawaan na doon pa mismo sa mamamahay namin nagsusugal, tapos sa gabi nagiinom. Wala siyang time na tumawag sa akin. Tatawag man yung wala pang 5 minutes, siya pa yung magagalit. Hanggang sa yung aming mga may alaga kasi kami mga baboy, ibininta niya ng ibininta imbes na tulungan niya ako sa pagpapakabuhay. Wala. Lalo lang niya akong idinam. Nagalit ang aking inay. Sabi niya, nagpapakahirap ang asawa mo, ganyan ang ginagawa mo. Wala lang. Hanggang sa parang nagkaroon ng hindi masyadong magandang pag-uunawaan yung mag-ama. Ayun. Dahil naawa sa akin yung aking panganay. Nagkaroon sila ng alitan. Nag-away Tapos sila ang mag-ama. ginawa niya, binili niya yung aming mga alagang hayop. Kahit sabi ko, wag magtira ka naman. Kung gusto mo pa kung anong maging maayos ang buhay natin, wala lang.
Tapos, parang sinulsulan ng mga kapatid. Yun, umalis ng bahay hanggang sa humingi ng mga kapatid kung pwede daw magbalikan para ano pa, ay inubos na niya lahat. Kasi pinabayaan niya mga anak, saan ka pa? At least nahanap mo yung Iyak lang sarili ako mo. ng Nahanap mo sarili mo. Kahit wala siya, natuloy mo yung pangarap mo. Oh, Bumangon ka. Ang importante po dyan, ma'am, hindi mas ka na... maigi pa, DJ. Mas yung maging- maigi pang walang asawa. Mm, Kasi lahat ng yung pinangarap ko dati na buhay, na-achieve ko naman lahat. So, bakit kailangan ko pa siya? So, dapat yung makasama mo sa susunod, yung hindi ka na ano... Kaya nga ang hirap maghanap ng magiging partner mo ulit. Kasi buong buhay ko parang umikot sa kanila. Nagsama kami, I think 18 years. 18 years. Bago pa ako nalinawan ng isip. Yung pala mas maigi pang maging single. Lahat ng mana mo sa mga anak maibibigay mo. Kasi noon kahit damit na mga ko halos pag gusto kong bilhan, hindi ko halos mabilhan. Nagagalit, gano'n siya. Pero sa bisyo ay okay lang. Hari yun. Hanggang sa natuklasan ko din noon, nung ako'y nasa Kuwait, parang gusto kong magpamatay tumalon sa second floor. Kasi ang hirap, sabi ko, kawawa mga anak ko, walang mag-iintindi. Tapos, yun, kaya ko din. Nakakaya din. Tapos, nung nagising na lang ako sa isang umaga na parang suklam ako sa asawa ko. Na, bakit ginawa niya yon? Hanggang sa yun, umuwi ako, nagkasakit ang aking inay. Ang mga kapatid ko, ang inay ko matanda na, sabi ng aking inay ay magdesisyon ka para sa sarili mo. Nagising ako, hindi ko na pala kailangan ng asawa, kaya kong buhayin. Guys, pabigat pa nga eh. Pabigat, anong pabigat? Oo, pabigat ay sobra. Ambisyo kasi sisira talaga sa imbes na halimbawa ibibili na lang ng pagkain ng mga anak mo. Hindi. Wala lang. Kung sobrante siguro, million siguro, pwede. Malaki siguro ang padala mo. Oo. Pinapadala ko lahat dati. Akala ko yung ayos lang pala yun. Wala pala. Wala pala. Pero 1 year lang na, 1 year ko lang na nagising ako sa katotohanan. Sabi ko sa kanya, hindi na ako magpapadala sa'yo. Sabi ko ganyan kasi gusto kong magpatayo ng bahay. Ipapagiba ka ko yung bahay natin at para maging maayos lalo. Hindi siya pumayag. Kasi siguro aanuhan ng ego. Sabi ko, hindi. Kaya nga ako nag-abroad para sa atin. Ay, wala. Yumabang. Ito ba naman padala mo? Parang sumarap ang buhay. Yung parang, kaya yun. Sabi ng aking anak. Sa anak ko na pinadala ko dahil noon ay 18 na siya dati. 18. Sabi ko, anak, tayo na lang magplano. Yung aking panganay, I think bago pa lang siya magka-college noon. Tapos, mayroong namang, sa pamangkin ko, mayroon siyang, anong tawag doon? Yung bilihan lahat ng paggawaan ng bahay. Ang ginawa ko, hardware. Hardware. Tapos ang ginawa ko, inipon ko doon yung pera na pinapadala ko. Sabi ng inay ko, anak, kahit hindi mo bigyan ng mga anak mo, nandito naman kami. Sabi ganyan. So, ang liit lang ng allowance nila. Tapos sinabayan ng pandemic, di ba? Nag-pandemic.
ayun, nakaipon ako, awa ng Diyos. Hanggang sa yun, na paayos kong bahay namin, lote namin. Bless lahat ng napangarap ko dati sa buhay. Plus, natupad mo na. Oo, awa ng Diyos. Isa na lang, dalawa pa pala. Yung bunso ko, grade 10 pala. Sabi ko nga mag-aaral kayo ng maayos. Alam mo natutuwa ako kahit hindi ko sila kapiling, yung bunso ko. Kasi medyo may pagkabading. Dami niyang talented siya. Ano siya, yung magaling kumanta, nag-tutor siya magsayo. Kahit hindi ko na nagabayan sila. Ah, Oo, sumali sa sa singing contest nung nakaraang piyestahan sa amin. Aba, siya yung siya yung number winner. one. Sabi ko, Apa? oo, winner Gumaya sa'yo, siya. ma'am. Talented. Alam mo ba ang ginawa? Ayan, binili niya ng mga gamit yung kanyang mga pinanalunan. Tapos nag-tutor siya ng mga sayaw. Hindi ko na naging problema. Kumikita Sabi na sa siya. akin, mama. Oo, ganun. Sabi niya sa akin, mama, pag ako malaki na't nakatapos, hindi ka na mag-a-abroad. Kako, inshallah. Oo. Sana nga. May kapalit ka na. Nakakapagod na. Ha? May kapalit ka na. Hindi ka na magtatrabaho pagka ganun. Sana nga. Sana. Siguro. Ang dami. Ang hirap. Ang pagod na rin ako. Nakakapagod. Uyat, pagod. Dito mo mararamdaman kasi sa abroad ang hirap talagang hindi mo naranasan sa Pinas. Oo. Ilang buwan na lang naman na uwi ka na. Oo. Hmm. Siyempre, Kakapilit mo kailangan na. ulit Oo nga, ilang Pasko na din na hindi Hindi ka nakauwi. nakakapasko sa atin. Oo. Isang beses ko naman silang nakapiling. Pangalawa na siguro ngayon pagka uwi. Saan? At kompleto na yung pamilya. Kasi mag-asawa ka na, ma'am. Mm. Kulang na lang asawa, no? Kahit ngayon po ba, hindi Wala na lang yung nagbabago si mister ni ma'am? Ganun pa rin yung ugali niya? Bumalik ako ng 2022. December ata yun eh. November. Tapos, hindi pala, yung June. June kasi namatay ang aking inay, umuwi ako. Aba, pumunta sa bahay. Pumunta siya sa bahay, hindi malanag, sorry, patawad sa mga ginawa niya. Wala lang, gusto niya bumalik, sabi siya. Yung sinusumbatan ko siya, bakit gayon? Wala lang. Sabi niya, pera lang daw. Pera lang daw. Sabi ko, pera? Ang hirap nga kitain ng pera, tapos gagastusin mo lang kung saan-saan. Ay, pera lamang yun, sabi niya. Sabi ko, akin na lahat yung mga binigay, lahat ng winaldas mo, ibalik mo. Wala, mataas kasi yung pride. Kaya, bakit kailangan pa? Hindi ko na kailangan asawa siguro. Kung magkikita ako ng lalaking, hindi naman perfect. Magiging maayos. Why not na hindi mag-asawa? Basta may pangarap at saka walang bisyo, no? Pero kung mayaman talaga yung mapapangasawa mo, okay lang na magbisyo siguro, Kung milyonaryo naman, mama. Maraming negosyo sa pan no? Saka ka magbisyo. Oo. Kaya nga yung magiging siguro nadalaan naman din ako yung naging ng buhay. Kasi bago naman ako nag-asawa, siguro parang siya lang yung pilian kasi ako dati sa magiging asawa. Siguro nakuha ko sa gwapo, sa tindig. Kasi nung mga dalaga ako, hindi ko naman naranasan ang hirap.
akala ko ganun lang ang buhay. Yung pag nakita ka ng gwapo, maganda ang tindig, parang artistahin. Dahil sabi ko, hindi ako mag-aasawa ng kung sino-sino lamang siguro. Ika siguro ng Diyos. Bigyan ka nga ng asawang ayun, hanggang sa nagising na katotohanan ay ganun pala ang buhay. Pag nawawala ng gatas dati ang aking anak, nag-iiyak ako. Sabi, inay, walang gatas ang bata. Inay, tatay, nung banga hindi ko na mabili ang gusto ko. Kahit iskinol, hindi makabili. Bakit gayon ang buhay? Yung sanay ka sa alban tapos bigla kang ang hirap. Sa totoo lang. Tapos, Madadap. kasi nung dalaga ako sobrang alwan. Siguro binigyan din ako ng Diyos para magbago ng ugali. Kasi suplada, hindi ko maintindihan. Akala may kung sino, ganun. Siguro natuto din ako. Na lahat ng trabaho kailangan malaman. Sunod sa luho ka siguro nun, no? Ha? Yung dalaga ka, sunod sa luho ka. Nakukuha mo lahat. Oo. Medyo sa kapatid, sa magulang. Kaya nung nag-asawa, medyo hirap. Tapos hirap ng buhay. Then, siyempre, magulang laging andyan. Nakabantay palagi. Sige, no? Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo sa off-cam. Sige. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Salamat. Bye. Salamat, DJ. Sige, bye-bye. Bye-bye. Oras natin 43 minutes after 2 na ng hapon. Oras dito sa Pilipinas.